Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay December 19, 2025. So, 6 days na lang. Merry Christmas po dyan sa Pilipinas. Yung ating stocks, grabe. Lakas ng laglag kanina. So, bukod sa pababa yung index natin nung pre-close ng market, talagang sinagad pa. Ayan. So, hopefully, ma-shake out na yung pwedeng ma-shake out dito sa markets natin. May konting net foreign buy na tayo kanina bago mag alas dos, di ba? Mga 100 million yon. Pero ito yata si ICT, ito yata yung malakas yung ano niya net foreign sale niya nasa 400 million. So mukhang sa kanya galing yung malakas na sell off ng foreigners natin dito sa market. Okay, so very bad yung trading natin. Nag-close below 6K, Friday pa naman. 5,920.87, negative 1.83%. So, tamlay na naman ang market natin nito. So, 133M net foreign sell. So, hinila tayo ni na ICT, 4% kasi siya eh. BDO minus 1%, Ali minus 3%, Metrobank minus 2%. So, karamihan ng mga blue chips na laglag. Ayan. So, meron bang gumalaw dito? Meron nagberde dito, si Plus at saka si ABS-CBN. Ewan ko kay Plus, bakit biglang pumitik naman ngayon? Si ABS-CBN, di ba, alam natin, meron siyang catalyst. So, makapag-air na ulit siya by January to sa All TV. Tapos the rest ng pag-usapan na. Meron pa lang isang ano dito, ayan. Si Agio, akala ko si AGI ito na wrong spelling eh. Pero talagang Agio siya. So warrants ni AGI. So ito maganda, naka 100% na galawan for today's trading natin. Okay? So Philippine markets, very bad. Pagdating sa US market, okay naman siya. So yung futures niya maganda. European stocks maganda and majority ng Asian stocks is berde. O, napag-iwanan naman tayo. So, pero, di ba, madalas naman natin pag-usapan, actually, nag-aantay nga ako ng drop ng index kasi hindi tumitigil yung di ba, net foreign sales. So, ayan, madali kasi mabuhusan yung index pag wala tayong foreigners dito sa markets natin. Hopefully, hindi gap down yung opening natin. Kasi may gap dito. So, baka ito yung i-fill the gap ni PSC kasi wala pa rin namang net foreign buy na malinaw dito sa markets natin. Okay? So, crypto, okay din yung galaw ni crypto. Nasa 88K si Bitcoin. So, mukhang babawi over the weekends yung ating mga crypto currencies. Okay? So, ayan, himala. Pumitik C+, nag-up siya ng 7.89%, pero net foreign sale pa rin ng 26.21 million. So, most likely mga locals yung bumibili sa kanya. Ayan, nag-materialize na yung sinasabi niya na meron naman siyang 10 billion na revenue, 'di ba? So yun yung sinasabi niya last time. So yun yung tingko catalyst sa kanya tapos syempre oversold na rin siya. Tapos si ABS-CBN, so nag-up siya ng 5.03% pero zero net foreign buy pala to. So yun yung contract nila ni AllTV, so makapag-air ulit siya by January 2. So FNI, ito yung worry ko sa kanya, yung, di ba, si Mr. C, mainit pa rin eh. Kala ko pinakawalan na, tapos ngayon mainit pa rin. So negative 7.96% and meron siyang 3.05 million net foreign sale. Tapos si Ali, ayan, so isa sa mga nag-drop sa big caps, minus 3.18%, pangalawang araw na mapula, 195.25 million net foreign sale. Ayan, so isa dito sa malakas yung net foreign sale. Si ICT, ayan, 412 million net foreign sale. And then meron po siyang 4.6% na up, negative dito sa market natin. And then si Agio nga, paano babasahin? AGI warrant, meron siyang 100% na gain. May pinitik pala dito na stocks. Hindi natin namamalayan kasi nga nakapokus ako dun sa mga mapula na stocks kanina. Okay, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron po nga pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. As usual, nasa bad times, good times, review pa rin tayo. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung sumajoin ka dito sa trading community natin. Okay?
So sa mga nakasubscribe, ayan, ang baba na view natin. Maraming salamat pa rin po sa mga viewers natin. Hindi naman ako makapag-vlog ng iba. So baka pag hindi na natuloy yung visa natin dito sa Malaysia, medyo nanganganib na naman yung visa natin every year. Ganun yung labanan dito. So saka na tayo full time dito. Company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang po, weekends na naman. Indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSE, stock market studies. Ayan. So, yung mga nag-apply sa Malaysia, double check nyo kasi may sa Malaysia ngayon eh. So, yung mga matagal na, yung mga more than 10 years, nahirapan ng kumuha ng renewal ulit ng visa. So, yun yung case namin ngayon dito sa amin naman na more than 10 years na ulit. Ayan, reject na reject sa visa. Kaya tansyahin mo din kung gaano kakatagal sa isang bansa kung meron silang mga restrictions. Nagkaroon na restriction dito gawa ng yung trade war, di ba? So humina. So priority is mga locals. Okay, so Palawig Trader Crypto ko to. Subscribe ka na lang para updated ka sa reviews natin dito sa mga cryptos. Ayan. Tapos sa social media, Facebook account na Palawig Trader para updated ka sa mga posts natin or dito sa Palawig Trader na Facebook page. Bodegi Pick, yung mga articles natin sa local market. Tapos sa Twitter, wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange. Tinatamad na naman siyang mag-update kasi bagsak na naman yung mga alaga natin. So, dito muna tayo sa pinaka-summary. Ito yung pinaka-summary natin. No? So, down na naman tayo ng 1.83%, dragged by on all group sell-off. So, services, miners, properties, banks, and conglomerates. So, lahat. BSP says business confidence plunged to 23.7% in the latest survey from 49.5% in the previous survey due to corruption, di ba? So ang balita ngayon, di ba, si dating ASEC ng DPWH, di ba? Nalaglag daw sa bangin pero hmm, medyo kaduda-duda naman kasi alam natin na key person siya, di ba? So siya yung makapagturo ng mga nagpapalagay ng insertion sa budget, di ba? Okay, so ito yung mga winners muna natin. Yung mga good vibes muna. Si Plus, 7.89%. So, gumalaw siya for today. Tingin ko, dahil lang sa pagka-oversold na rin to, no? Technical bounce. Aries, plus 2.09% kasi dami nag-sell na. So, DMC 0.97, JP Cap 0.87%. So, konti lang yung berde. Tapos, dito naman sa mga mapula, ICT yun ang una, minus 4.6%. Tapos si Converge, minus 3.59%. Di na natuloy yung breakout ni Converge. Globe, minus 3.43%. Pero ito, makit kahapon, di ba? Ali, pangalawang araw, minus 3.18%. Meralco, minus 2.87%. Monde, minus 2.68%. And then BPI, minus 2.27%. Okay? Tapos yung iba dito, ito yung mga pinaka-active natin ng alas 12. So, ang pinaka-winner talaga si Plus. Umaga pa lang. Pumipitik na yung pinaka-price action niya. Ayan. So, services, yung pinakamalakas yung drop. Ito yung mga services sector natin. Si Home pala, no? Converge now. Ayan. So, halos 3% yung mga naglagan ng mga stocks natin dyan. Okay? So, yung pinaka-summary ng market, ABS-CBN. So, good news. Surge after confirming that is Kapamilya Channel will air on Bilyars All TV starting January 2, preserving free-to-air reach following TV5's exit. Lumipat pala siya. So, hindi na kasi ako nanonood ng local yan. So, All TV, so kay Bilyar to, iba to, di ba? Ibang channel pala to. Content deal with TV5 formally terminated and settled. Ayan, lumipat pala siya. Okay. So, yun yung good news niya. Ito pala yung pinaka-summary na blue chips at saka mga na losers saka winners. Ayan. So, yun din naman plus A-REITs. Yung winner and then ICD Converge Globe yung pinaka-main losers dito sa market natin. So, nung alas 2, bago mag-pre-close, halos pantay pa yung binuhusan lang pala si ICT. Ayan. So, 2% lang sila kanina. Tapos 6% lang si Plus. China Bank, parang umurong .
Okay, pero ilang araw nang gumagalaw, di ba, si China Bank? Congrats sa mga merong alaga na China Bank. Plus, okay. So ito na yun, di ba? Okay, 7%. DigiPlus online na gross gaming revenues have steadily improved. Ayan, okay naman yung punda, sabi nila. Pero okay, tignan natin. PHR, ito yung medyo delikado kung meron kayo kasi natanggal yung license. Approve the revocation of provisional license for Mactan Cebu Integrated Resort and Casino Project. Ayan. So, hindi siya makapag-operate, walang income. Double check niyo lang yung mga hawak niyo na stocks. Walang white knight para kay ano eh, kay PHR. LTG partner with Denmark's Bastard Spirits to enter Nordic market. Ayan. So, namamayag pag si LTG. ABS-CBN, Ali, share buyback pa rin. SMPH, share buyback. Thunder Consortium gets 35 billion bridge line from BDO and Metrobank for CBK purchase. FCG sets up FIBI to expand food production. Pagcor resigns PHR provisional casino license. Ayan. Share buyback, Ali, SMPH, SM, Fruits, BRN, OPM, at saka si AGI. Okay. Meron na tayong holiday dito. So, double check niyo na lang kung tumapat sa mga trading day. Ayan, haba pala to. Wednesday, Thursday. Ibig sabihin, may trading. Baka wala na rin, no? Pagdating ng December 26. Ayan, December 30, wala din siya. So, maraming holidays. Wala na yung inaantay nating Christmas rally ng market natin. So, nung alas 12, ito yung galaw natin kanina. So, China Bank at saka Plus. O hindi naman ganoon kalaki yung drop kanina pala oh. So sa closing ng market natin, okay, nagbakasyon na siguro yung iba. Okay? So Philippine Corporate Updates, MREIT to acquire 16 billion McKinley Hill offices via property for share swap. And then PHR shares plunge after pagko revoke Emerald Bay provisional license. Okay? Tapos sa BPI, plans to merge subsidiaries. OPM at saka si OB. Gumalaw ba to? Hindi ko napansin tong dalawa na to. Okay. Expiration of service contract in the West Linapakan Block. Ayan, double check nyo na kung meron kayo. Okay, so MREIT approved 16 billion infusion of 9 megaworld owned office buildings at McKinley Hill. OB, Updates West Linapakan SC expired na. Tapos Razons ICTSI names Enrique Aboites as Independent Director and then Honors Benaventura. Mukhang ayaw ng market. Ayan, nag-drop si ICT natin. GGS, kapon siguro to, no? Red, blue, green ba siya? Ba't may blue? Green ba siya? Nakita ko yung mga blue kasi. GGS consistent growth led by 10.28% rise in gross revenue. Tapos si PERC began exporting power from its Isabela Solar Farm. And then yung post natin kahapon. Okay? So wala namang negative news, di ba? Yung si ASEC lang. So hindi mo alam kung accident ba talaga yun o sinadya. Ayan. Kasi syempre, di ba, high profile siya. Okay, stop. Padalas ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Double check mo na lang po yung ating Patreon channel. Okay? So, tingin tayo dito sa index. So, based dito sa galaw, nauntog na. Ayan, natuluyan na yung index natin. So, MA100, yung pinaka-resistance niya, parang hindi na appropriate tong ano, di ba? Breakout dito sa area na to. So, maghanap tayo ng support. Meron siyang gap. Solid yung candle. So, in-expect ko meron siyang retest dito sa 5,800, no? Yan na lang ilagay natin. Ayan. So, tama-tama. Meron tayong support dito last time. Ito yung i-retest natin na pinaka-support ng markets po natin. Okay? So, not so good yung expectation natin dito sa galawan ng ating market. So, puro sell-off. 5,920.87. Negative 1.83%. Meron tayong 133 million net foreign sales. So, balik tayo sa ibaba ng ating RSI level, RSI 50. Ito na. Yung inaantay natin na bad movement dito sa market. Tapos, pababa din yung itsura ng mga formation natin. So, hindi pa niya ramdam pero
mag-adjust din yan kasi solid na red yung candle. So, by the way, may gap down dito eh. Ayan o. Laki din nung gap down ng index. So hopefully, i-fill the gap niya. And then, saka na lang siya tumuloy pag wala pa rin talagang foreigners. Kasi kanina, meron tayong nakikita na at least 100 million na pumasok na foreigners sa market natin. Okay po. So, yun yung mga galawan dito sa index, bearish. So, ito yung mga winners natin. Agiu, 100%. Panalo pala yung mga nag-trade nito. Tapos, ang Waras, alam ko, walang ceiling to mga to eh. So, walang ceiling. Ayan. Plus 7.89%. So, nag-bounce. So, oversold, EBS-CBN 5.03. Up. Si Cool, up din siya 3.85%. Tapos, walang volume kasi yung iba eh. Si STI, 2.16% up. Web, 1.72%. CPG, wala din volume. MRC, 1.1%. Okay? Yun yung mga ilan sa winners. And then sa loser, si CPO. Tingnan mo. 2K lang yung volume niya eh. So hanap na lang tayo meron. FNI, ayan, breakdown. Minus 7.96%. Tapos, sino pa? Yung may volume. PX, minus 3.7. Bumagsak din yung mga mga mining stocks natin. Converge, minus 3.59. Magdo-double check na naman sa MA100. Sino pa? Ali, minus 3.18%. And lastly, may volume. Monde, minus 2.68%. Okay? So, yun po yung mga galawan, mga winners sa losers sa market. So, very bad yung itsura ng index natin. Silip tayo dito sa galawan sa bandang global. Okay. So based dito sa global market, okay sila kagabi, nagberde yung US market natin. Tapos sa futures, okay din siya. S&P futures 0.31%, Dow futures 0.1, and then Nasdaq futures 0.46%. So okay din yung galaw ng European stocks natin. And Asia markets majority is berde. Kaya hindi tayo sync sa galaw ng global markets natin. Okay? So dito naman sa crypto, hopefully maganda na, makabawi na yung mga alaga natin. Bitcoin 88K, Ethereum up siya ng 3%. 2.9K, BNB 844, si XRP 1.86, Sol 124, mababa pa rin kumpara sa entry price ko na 136. So tapos si Dodge up siya ng 1.74%. Okay? Hopefully yun yung bounce ulit ng ating makalabas na nga pag pag nakabawi ulit kasi parang hindi pa Bitcoin parang downtrend pa rin yung niya overall picture niya. Okay? So balik tayo dito sa index and then pag-usapan natin very quick review lang ulit dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin yung pinaka-paborito natin. Finally, nag-bounce din si Plus. Kaya lang hindi sumabay yung ibang mga blue chips natin. So, tingin ko is lang to, technical bounce kasi ang tagal natin dito sa oversold condition, di ba? Umabot pa pala siya ng RSI 19, yung pinakamababa niya. So, ngayon, RSI 28.97 na siya. So, tignan natin. Okay. Tanggalin na ba natin yung support dito sa bandang baba, di ba? Kasi ini-expect natin. Abot pa siya ng 13. So, tingnan natin. Lalagay ko muna dyan, hindi ko matatanggalin kasi bearish pa rin naman yung, kung titignan mo, yung pinakabuong picture niya, bearish pa rin naman siya. So, good kung reversal sign na yan. Pero hanggat di tayo nakakalampas siguro sa MA9, hindi natin pwedeng iakyat dito sa 19.36 yung pinaka-support level natin. So, as is na lang muna, bearish pa rin yung sentiment natin. Pero good vibes naman, di ba? Kasi umakyat siya ng 7.89%. So nag-close siya, may konting untog yung kandila niya. Nag-close siya 16.4 and 26.21 million net foreign sell. So ang ko lang dito kay baba pala ng net income niyo. Third quarter minus 51 percent siya. So meron siya sinasabi na 10 billion. Hindi ko na gets kung ano yung total revenue o upcoming na net income nitong C+. So yun yung nakita natin na catalyst para pwedeng bumalik yung mga traders natin. Pero wala pa rin kasi yung foreigners din dito kay Plus. So anyway, good vibes para sa Friday's closing natin para sa isa sa mga blue chips natin na diretsong bumabagsak. Okay? So good.
plus. Next, ABS-CBN. So, kay All TV, kay Villar pala yan. Ayan. Mali yung ano ko sa kanya. Akala ko nagkaroon na ulit sila ng good vibes ni TB5. Ayan. So, umalis siya kay TB5, pumunta kay Villar. So, mas mura siguro yung yung bayad niya sa airtime. So, kaya doon siya pumunta. Okay? So, lalagay ko na yung resistance dito sa 4 pesos. Hopefully, mabot tayo dyan. Meron pa naman mga 6% upside and then nag-fill the gap na tayo dito sa 3.6. Okay? So, hopefully, yun lang yung iniinda niya kasi yung balita na yun na nagpabagsak sa kanya, dito lang naman yan eh. Okay. Kung makabalik siya dito sa 4 pesos, then good para sa mga merong hawak na ABS-CBN na stocks. Okay? So, okay yung galaw ng RSI dahil dun sa ilang araw na sipa. So, uptrend siya sa RSI and then okay din yung galaw na MACD formation na rin. Pataas din siya. Okay? So, nag-close tayo 3.76 up ng 5.03%. Next, FNI. So, mainit si Mr. C. So, pinapatanggal yung passport niya, di ba? So, double check na lang kung meron kayong mga hawak kasi mukhang yun na naman yung ininda. So, last time na uminda na siya pero bumalik. Pero talagang pa-downtrend yung itsura niya kasi nagkakaroon siya ng mga lower lows, lower highs rather. So, ang pinaka-next na support level hopefully, mag-bounce siya malapit dito sa piso, 0.99. Pero since wala pa naman yung Dow G na inantay natin sa kanya, so bearish pa rin yung pinaka-sentiment natin sa kanya. Okay? So parang kay plus lang, diretso pababa yung RSI and ganun din yung MACD formation. So solid yung niya eh. Tingnan natin sa 5-minute chart kung meron siyang malaki din kasi 8% din yung green up niya. Ayun. Sa closing, ayan, opportunity. Baka may pot finger tayo dito kay FNI. Sa closing lang pala yung malakas na drop. Okay? So, nag-expect tayo may konting bounce by Monday. So, nag-close 1.04 minus 7.96% and meron siyang 3.05 million net foreign sale. Next, Ali. So, hindi pa yata complete yung reversal ni Ali. So, nag-pullback na naman siya. Malayo pa nga sa MA100. So, tignan natin kung higher low formation lang. So, ang pinaka-next na support kasi natin is around dito sa 20 pesos. Pero tingnan natin. Mali mo pullback lang to dahil bakasyon na naman. So, tignan natin kung reversal pa rin siya up for the next week, mga darating na weeks natin. So, nagkaroon siya resistance. Ito na lang ilalagay ko. Around 22.73. Ayan. So, goods ulit yung RSI natin. Goods pa din yung RSI natin. And okay pa naman yung tsura ng MACD formation. So, nag-close siya 21.3. Drop 3.18%. Pero malakas yung net foreign sale. 195.25 million net foreign sale. And then, yung humatak sa index, si ICT naman ngayon. Dati siya yung winners natin, laging winner. So, nagpo-pullback na siya. Pero maganda yung overall picture pa rin niya. No? Kaya lang, binalik na niya yung breakout candle niya. So, biglang lumabas nagkaroon lang siyang bagong independent director. Ayan. So, bumaba bigla yung nag-bearish kagad yung itsura ng RSI. Bearish din yung itsura ng MACD. Tapos hopefully, lang to. Kailan malakas yung volume eh. In-expect ko pag ganyan, sige, lalagay ko yung yung hula analysis ko sa kanya dito sa 521 na lang. Kasi malakas 400 million yung net foreign sale. Okay? So 549.5 and 4.6% loss. And then lastly, si Agiu, si AGI ba gumalaw? AGI ito eh. O gumagalaw naman siya. Meron siyang dividends ngayon. 1%. Pero si Agiu yung panalo. Yung mga bumili ng warrants. So, napapabayaan natin yung ibang stocks natin kasi nakatingin tayo dun sa majority ng mga drop. So, nag-open siya around bagsak. Lang siya papitik-pitik lang kanina, no? Nag-open siya is 0.6. Pero yung warrant siguro na ito is 0.5 no kasi naka 100% tayo na galaw sa kanya, alauna siya binigwasan. Okay. So 5-minute chart na lang doon sa mga nag-trade sa kanya. Ito na lang yung titignan natin. So baka meron pa to, no?
Pwede pa, pwede pa. Kasi may volume siya, oh. 11 million yung ano eh, trading volume ni Agio. So, tingin ko meron pa to. Congrats dun sa mga ano, sa mga nakabili. Ayan, so 100% panalo. Ilang araw kaya itong ano, magsisiling si Agio natin. Ayan. So, yan yung abangan natin by next week, no? AJ, wala masyadong effect pala sa kanya yung ano, yung warrants na yan. Okay, so congrats na lang po yung mga meron sa kanya at meron ng mga gumalaw na stocks. Kahit papaano, so balik tayo dito sa index. So not so good yung pinapakita na yan. Lumalabas na yung ugali ni PSC kasi wala nga siyang ano, 'di ba? Wala siyang volume ng foreigners. So makita mo dito bumibigay yung index natin. Okay? So hopefully hanggang dito lang tayo sa 5.8 para sa ini-expect pa natin na pullback na galawan ng ating index. Okay? So enjoy na lang ulit natin yung weekends. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to. Check na lang po yung mga posts yan. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.